Okay, ito pang muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang topic natin ngayon. Na ating magiging content ay mula sa katanungan ni Angelito Orpiano. Sabi niya, meron po bang GHD at ANAD 1911? Ibig sabihin ito ay tatak. Nakatatak sa 1911. So alamin natin kung meron talagang mga 1911 na may tatak na GHD at ANAD ang 1911 at kung ano ang ibig sabihin nito. Baka meron kayo nito. Ito ay mga collectibles na. Okay, so alamin natin kung ano ang ibig sabihin niyan, bakit may tatak na GHD at ANAD yung mga 1911. So bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pag-like at pag-share dahil nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers at tayo umabot na sa mahigit na 45,200. Maraming salamat sa nag-share at nag-like. Ngayon din maraming salamat lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues. Dahil tayo ay kaya nagkamero ng YouTube channel dahil tayo ay may mga beneficiary at ang kita nito ay pang charity work ng ating YouTube channel, kaya nakatulong kayo. Ito ay binibigay natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent na gusto ring makapag-aral. At least nabibigyan natin sila ng school supplies at mga pambaon. Okay, at lalo't higit maraming salamat doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung GCash number na yan para kayo ay bumili ng ano paman. Wala po kaming ibinibinta na baril, lalo tigit na ang mga parts. Wala po kaming binibinta. Anak ko po yan, yan po ang aking tresurera na tumatanggap lamang sa inyong mga tulong para maibigay naman doon sa ating mga beneficiaries. At ako'y nagpapasalamat kay Jubet Francisco ng Teresa Rizal. Okay, sa iyong pinadala. At sana marami pa ang gumaya sa iyo para madagdagan pa yung ating mga bata. Gusto ko talaga, ang YouTube channel talaga natin ginawa ko para sa mga bata na ating tinutulungan, hindi pang sarili nating bulsa. Doon sa hindi pa nakakilala sa atin, ako po ay 21 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith. At lalo, higit maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Sir, malaki ang naitulong mo sa pagpapadala mo sa ating premiere videos na tayo nakabili ng mga school supplies at nadagdagan yung mga baon ng mga bata. Kaya pagpalain ka ng Panginoon. Ngayon din ikaw, Jubet Francisco, at God bless na lang sa inyo. Ayan. So, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng ANAD at GHD. Bakit may tatak? Actually, yung mga tatak na yan ay makikita ninyo, wala tayong 1911 eh. Makikita ninyo dito yan, no? Dito sa parting kanang bahagi. Dito, ANAD. Tapos may nakalagay ditong number. Yung unang number, yun ay month. Kung anong month, halimbawa 5. Ibig sabihin, January, February, March, April, May. O tapos nakalagay yung year, kung nakakita kayo doon ng 75, year 1975 ang ibig sabihin nun. At ano ang ibig sabihin yan? Okay, ang ibig sabihin yan, yan ay nireparbis o nirepair. Kaya yan ay tinatakan. Okay, kasi yung mga baril na yan, yung mga M1911A1 na yan, yan ay issue sa mga military. Okay, nung ginamit sa gera yan, yung iba, siyempre meron ng diferensya at ipinadala yan sa Aniston. Okay? Ipinadala yan sa Aniston, the Aniston Army Depot in Aniston, Alabama. Doon yan dinala para i-refurbish, i-repair, overhaul. Yan ang ibig sabihin. Kaya yan ay tinatakan dito. Pag nakakita kayo dyan, yan ay ni-repair. Ang nag-repair niyan ay Aniston Army Depot. Aniston. Kaya ang ibig sabihin niyan ay Aniston Army Depot ang naggawa niyan.
Kaya may makikita kayo dito. The specific location ay US Army Depot in Anniston, Alabama, responsible for maintenance and refurbishment of military equipment including firearms. O, napasama yung firearms. Lahat ng military equipment ay ang dyan ay yung US Army Depot in Anniston, Alabama. Yun. Kaya may mga tatak yan dyan. Kaya kung yung inyong mga baril niyan ay mayroong tatak niyan dito, yan ay makasaysayan. May history yan. Kaya yan ay baka yan ay napalaban sa gira. Siyempre nagkakadiferensya, pinalitan yung mga parts dyan at nirepurbish yan. Yan ang ibig sabihin ng ANAD stamp. Dito yan makikita, dito makikita yan sa ganito. Wala lang tayo 1911. Dito yan makikita ANAD. Tapos may number, kung anong month, at nakalagay din dito kung anong year. So yan, makikita ninyo yan. Kaya kung meron kayo yan, malalaman ninyo kung kailan yan ni-repair. Okay? Kumbaga in-overhaul. O, yan ang sabi niya sa So, yan ang ibig sabihin ng ang sabi ay, the date, stamp, month, year, following the ANAD marking. Okay, pagkatapos ng ANAD marking dito, makikita ninyo yung number dito ng month at saka year. Indicates when the work was performed at the depot. Okay, so yun lang. Yun lang ang ibig sabihin yan. Okay, so ano naman yung GHD? Okay, makikita naman ninyo sa baba ng slide stop. Makikita naman ninyo dito sa slide stop sa taas ng sa may bandang taas ng ng magazine release. Ang ibig sabihin naman yan ay na inspected by. Sino ang nag-inspect niyan? Tingnan natin kung sinong nag-inspect niyan. Ang nag-inspect niyan ay yan ay dumaan sa inspection ni Brigadier General Guy H. Drury. Okay. So, ang ibig sabihin nun, G ay Guy. Yung H ay initial, Drury. So, yan ang nag-inspector niyan. Ang sabi ay, GHD, Guy H. Drury, marked on the left side below the slide stop, plain blue or contract magazine. Yan ang naka. G stands for Guy H. Drury, Brigadier General, Army Inspector of Ordnance. Okay. Noong June 17, 1942. Bago pa maghira dito sa Pilipinas. Bago pa mag-World War. 1942. July 15. At hanggang noong 1945, Daria is the built stamp Rock Island. Yan. Makikita ninyo yung mga cult na makikita ninyo sa mga cult. So, ayan yung ibig sabihin. So, madali lang natin malaman. So, pag meron kayo niyan, ay di alam na. Okay. Yun lang naman ang sinasabi. Pareho lang. Binasa ko din yung mga yung mga forum, yung mga comment. Sabi the GSD is acceptance mark of Brigadier General Guy H. Drury. Okay, yun ang sinasabi. Maraming mga comments. Ang sabi pa dito ay like vintage and modern yan yung mga vintage na GHD Colt 1911 A1, Colt 1911 A1, yan yung mga sinasabi dito. Pare-pareho lang. Okay, at babasahin ko lamang sa inyo yung ating community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Rag Ferns, meron kang 67 engagement. Shout out kay my_geographic,
meron kang 19 engagement. Merong shout out kay Christine Lee, meron kang 56 engagement. Shout out kay Alex G, meron kang 1 engagement. At shout out kay Brian Butchopido, meron kang 32 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa Albarci Street, meron kami dyan bagong bukas na Papa Burgers. Diyan sa dati kong machine shop. Sa pag-manage ng bunso kong anak na si Elmer Jr. Kaya bisitahin ninyo sa halagang 40 pesos, buy one take one at Papa Burger kayo sa sarap. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.